hindi tayo pumunta sa ating tunay na tahanan. Kung meron tayong tunay na tahanan, yun ang langit. Kung po sa John chapter 14, bago po umalis ang Panginoon, ang kanyang mga lagat ay naluto. Dahil siyempre, hindi namin na makikita ang Panginoon. Pero sabi niya, kung kaya-kaya magulumihanan, sabi natin, John 14, verse 1, mga sumusunod, kung mapadapat ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa atin. Hindi nagpapakita, hindi natin maraming paksa. Hindi nagpapakita na ang ating Panginoon ay Diyos. Kung sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa atin. So, sila nagkapagtay sa kanya naman. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo, sasabihin ko sa ako'y marunong, upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at may ihanda ko sa lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. Upang ko siya na unalo, kay Ray ay naroon. Hindi na natin pinagdaanan. Mula sa anak Panginoon, doon din tayo pupunta. Dahil lang sa darating, hindi natin alam. Ang sinabi lang sa atin ng Panginoon, ipag-ahanda tayo ng tahanan. Doon po sa English, ang nakalagay, in my Father's house are many mansions. Ibig sabihin, maraming magagandang tahanan. Yun po ang significance ng salitang mansion. Hindi siya Tagalog, tahanan kanya. Pero doon po sa English, lalo sa New King James at King James, yun ay mansion. Ito yung siya magandang lugar. Kung mamunta tayo sa Apocalypse, inilarawan sa atin sa isang talinhaga kung gaano kaganda ang langit. So, hindi natin dapat mahalin ang mga bagay sa salimutan kung gusto natin pumunta sa langit. Hindi rin natin nagpinagnanasahan na tayo maging kaibigan ng sanglibutan. Ito po ang malungkot sa kasalukuyang sanglibutan. Ito yung isang makasalanang sanglibutan. Sa bagay, buto noong unang panahon, mas makasalanan ng sanglibutan, di ba? Kaya nga sabi ni David, ipinagliya ko ng aking ina sa kasalanan, ganyan. Ibig sabihin ni David, bago pa, nandun pa lang siya sa tiyan ng kanyang ina, nakapaligid na siya sa kasalanan, ganyan. Kaya na makikita nating larawan ng sanglibutan. Hindi tayo maging kaibigan ng sanglibutan. Sa panahon po natin ngayon, limbawa, sumisikat po yung mga LGBT+. Hindi ko alam kung yung plus na yun. Dumarami yun eh. Yan isang libutan. Hindi natin kaibigan yun. Sapagkat hindi ang kalooban ng Diyos. Malalaman natin na ang Diyos, nilalang lang ang yung tao na lalaki at babae. Yan lang. Yung karagdagan doon, hindi galing sa Diyos. So, ito yung particular na limbawa lang na binibigyan natin ng din. Hindi tayo kaibigan ng isang libutan. Yun sa Santiago, ika-4 na kabanata, ika-4 na talata, mga niya. Hindi ba yung nalalaman ng pagkikipagkaibigan sa libutan ay pagkikipag-away sa Diyos? In other words, ang kalooban ng isang libutan ay taliwas sa kalooban ng Diyos. So pag tayo nakipagkaibigan sa kalooban ng isang libutan, tayo nakikipag-away tayo sa Diyos. Kanya. Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, pag naging kaibigan tayo ng sanglibutan, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Kailangan lang po nating liwanagin. Halimbawa, LGBTQ+. Hindi naman na sila kinapupunta. Tao yung mga yun eh. Pwede tayo sumasangayon doon sa ginagawa nila. Dahil yun ay hindi kalooban ng Diyos. Makikita natin. Hindi po tayo bigot kanya na kinapopoto natin sila. Hindi naman. May mga tao din nyo. Kaya lang, hindi tayo sumasangayon. Doon sa kailang mga ginagawa. Hindi rin po tayo dapat pakisama sa mga hindi sumasampalataya. Wala tayong fellowship spiritually sa mga taong hindi na malakad sa katotohanan. Ito pong
Ito pong babasahin natin talata. Hindi natin maintindihan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, dahil tayo po ay di mayamang bansa, pagka may kalabaw yung magsasaka, isa lang yung kalabaw niya. Hindi napansin? Isa lang yung kalabaw na humihila, kung ano man yung hinihila niya. Sa iba mga bansa, dala-dalawa yan. Minsan apat pa nga. Inihila nila. Ngayon, pagka ganyan ng sitwasyon, kung saan pupunta yung isa, yung isang hayop, doon din pupunta yung isa dahil magkakabit sila eh. Yun ang ibig sabihin ng talatang babasahin natin. Nung bulang ang binabasa yan, hindi ko siya maintindihan. Pero pagka pinilit natin tignan yung context, doon natin siya maunawa. Tignan niyo. Huwag kayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Yung pamatok dito nga. Yung pamatok ng hayop. Dahil dalawa yung hayop, mayroon sila isang pamatok. Sabi nga natin, kung saan pupunta yung isa, doon din pupunta yung isa. Kasi magkakabit sila eh. Huwag kayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat kung anong pagsasama, mayroon ng katwiran at kasamaan. Hindi pwede. Maghiwalay kayo. Kung pupunta yung isa sa kasamaan, pupunta sa katwiran, ano mangyayari sa inyong dalawa? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Para wala po yun. Ang liwanag ay ang katotohanan at ang kadiliman ay hindi katotohanan. Anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? Belial po isang pangalan ni Satanas. Wala, magkalaban yun eh. O anong bahagi mayroon ng mananampalataya? Sa hindi mananampalataya, wala rin. So ito may kaugnayan po, hindi sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kundi sa mga bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya. O mga bagay na may kaugnayan sa spiritual. Yan ang pinag-uusapan niya. Kasi minsan, ginagawa niya lang talata ito, sabi nila, pag nag-asawa ka ng hindi Kristiyano, nagkakasala ka. Hindi ka nagkakasala. Pero may problema ka. Dahil hindi kayo magkaisa eh. Siyempre, pag hindi kayo magkaiba ng pananampalataya, magkakaroon kayo ng problema, hindi kayo isa. May pag nag-asawa kayo, dapat isa kayo. Anong pagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Wala rin. Ang templo ng Diyos ay ang iglesia. May templo din yung mga Diyos-Diyosan. Meron ba silang pagkakaisa? Wala, dahil yun ay mga Diyos-Diyosan, ibang Diyos yun, at iba rin ang templo ng Diyos. Sapagkat tayo yung templo ng Diyos na buhay. Yun po ay isang diin dun sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan, hindi sila buhay. Patay yan, hindi wala namang buhay yan eh. Pero ang Diyos ay buhay, ganyan. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at tumawalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo humipo ng anumang bagay na marmi at kayo aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at ako'y kayo magiging aking mga anak na lalaking babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yan. So ito yung makikita natin. Kapag tayo po ay mga alagad ng Panginoon, wala tayong pakikisama sa spiritual na bagay sa mga hindi sumasampalataya. Hindi tayo taga rito. Yung mga tao taga rito yun, tayo hindi. So ibig sabihin, hiwalay tayo dyan. Hindi tayo sasama sa kanila. Sa anumang bagay na may kaunayan sa spiritual na mga bagay. Dito po sa 1 Timoteo chapter 4 verse 7. Subalit tanggihan mo masasama at walang kabuluhang katha. Sanahin mo yung sarili sa kabanalan. Sapagkat at pagsasanay sa katawan ay may kaunting panginabang. Ang exercise po sa katawan ay may kaunayan sa iyong kalusugan. Yun lang. Walang kaunayan sa iyong kaligtasan. Kaya sabi rito ni Pablo, may kaunting panginabang. Kasi yun ay may kaunayan sa iyong kalusugan. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng mga bagay na may pangako sa buhay nito sa darating. Yung kabanalan, yung sa ating pananampalataya, spiritual na ginagawa, ito yung may kapakinabangan sa lahat. Dahil ito ng dahilan na tayo dadali sa langit. Hindi lang magiging magandang buhay natin sa mundong ito, tayo po ay hiwalay sa kasalanan, kundi rin sa darating na panahon.
Kaya magkakaroon tayo ng kaligtasan. So, hindi tayo kaibigan na sanglibutan. Nakikita natin. So, tayo po ay umaalis mula sa sanglibutan. Ang ating emphasis ay sa mga bagay sa langit. Ang ating kayamanan ay hindi lamang kayamanan sa lupa, pero higit sa lahat, kayamanan sa langit. Yung kayamanan sa lupa, nawawala yan. Yung kayamanan sa langit, hindi yun nawawala, mga kapatid. Ganon din po sa ating pagdadamit. Sa panahon po natin ngayon, sa pagdadamit ng mga laling kababaihan, ang kailang prinsipyo, the less, the better. Yun ang prinsipyo nila eh. Pero hindi sa atin. Hindi sa mga Kristiyano. Ang inyong puso ay bumusika pong ingatan sapagkat mula dito ay dumatalo ang bukal ng buhay. Itong puso rito ang ating kaisipan. Isabihin, ang ating kaisipan, ito ang kumokontrol sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kaya kung tayo po ay alagad at tayo po ay dayuhan lamang at naglalakbay, nakikita rin sa ating damit. Hindi katulad ng sanglibutan. The less, the better sa kanila. Dito sa Lucas chapter 6 verse 45, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kaputihan, siyempre. Kung anong ating iniisip, kung anong nakalagay sa ating kaisipan, yun ang gagawin mo. At ang masamang tao, ibig sabihin, ang kanyang kaisipan ay hindi sa mga bagay na mabuti. Mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sabi, kung ang isang mangga ay maasim, ang bunga niya maasim din. Ganoon talaga yun. Pero pag ang mangga ay nagbubunga ng matamis, matamis din ang bunga niya. Kung saan ang pinanggagalingan, ganun ka rin kanya. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, ay nagsasalita ang kanyang bibig. Pati ating pagsasalita, pati ating pagdadamit, nakikita yan kung tayo po'y mga alagad na hindi taga-sanglibutan. Sina Abraham at si Sarah, sila po'y pinakakuha ng Diyos na mga pangako. Hindi naman nila nakamtan sa buhay nila. Tayo naman Kristiyano, ganun tayo. Tayo po'y pinangakuha ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pero hindi natin makakamtan yan sa buhay na ito. Si Abraham at si Sarah, ganun din. Ang kayang katuparan ng mga pangako ng Diyos na binigay sa kanila ay hindi natupad sa buhay nila. Sabi ng Panginoon kay Abraham, nang tawagin siya, ibibigay ko yung lupain kanya sa'yo. Pero hindi naman tinanggap ni Abraham ang lupain na yun. Ang tumanggap sa lupain na yun ay yung bansa na nanggaling kay Abraham. Gayon pa man, nakita nila yung mga pangako na ito sa pamagitan ng kailang pananampalataya. Naniniwala sila na ito yung gagawin ng Diyos. Pero hindi sa kanila. Alam niyo si Abraham, makikita natin, nung siya po ay namatay ang kanyang asawa na si Sarah, wala siyang lupain na paglilibingan. Kailangan pa siyang bumili ng lupain mula sa mga tao sa paligid niya bago niya mailibing ang kanyang asawa na si Sarah. So, totoo rin po sa atin yun. Kahit na sa panahon natin, mayroon po mga pagsamantalang biyaya na kay Kristo, hindi pa rin talaga yan ang ipinangako sa atin ng Diyos. Nakita natin, mayroon din naman physical na pangakong Diyos sa atin, pero hindi pa rin ang inihintay natin, mga kapatid. Ito po sa Hebrews chapter 4, verse 1-11, at saka sa 1 Peter chapter 1, verse 4. Kaya habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo hindi makaabot doon. Ito pong Hebrews ay ika-4 na kabanata. Yung pong bansang Israel, hindi sila nakapasok sa tunay na kapahingahan. Yung pong kapahingahan na pinagutos sa kanila ng Diyos
ay hindi tunay na kapahingahan. Yung pagpapahinga sa ikapitong araw, hindi tunay na kapahingahan yun. Dahil pagsapit ng susunod na araw, magtatrabaho na naman sila. Ang tunay na kapahingahan ay pinangako ng Diyos ay hindi ka na magtatrabaho. Ika'y magpapahinga na sa iyong mga gawa. Yung mga Israel, hindi siya nakapasok doon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ang sinasabi sa atin dito, kahit magsikap tayo pumasok sa kapahingahang iyon, upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamagitan ng kayong halimbawa ng pagsuway. Ang bansang Israel, sila'y sumuway sa Diyos. So, hindi sila nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dito po sa Hebreo. Pumunta po tayo sa ika-4 na kabanata para makumpleto natin itong larawan na ito. Ang tunay na kapahingahan ay talagang hinto ka na sa verse 10. Sapagkat pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang manggawa, gaya ng Diyos sa kanyang manggawa. So nagpahinga ang Diyos sa kanyang manggawa. Hindi na siya naglalak, di ba? Huminto na siya. So ang ating tunay na kapahingahan, ganun din. Kaya lang, kailangan tayo mag-ingat ganyan, magsikap na makapasok tayo sa kapahingahan yun. Katulad ng Israel, pwede rin tayong mabuwal sa pamagitan ng ating pagsuway sa Diyos. Sa unang Pedro, unang kabanata, ika-4 na talata, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang duwis, at hindi kumukupas na inilal sa langit para sa inyo. So yung manang yun na ipinangako sa atin, wala pa sa atin. Yung po ibang mga sangay ng pananampalataya, tulad ng mga Baptist, nasabi nila, meron na silang buhay na wala hanggan. May dito yun. Iniintay pa lang natin yun sa pagdating ng ating Panginoon. So, pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay na walang hanggan, pero hindi pa natin nahawak niyon. Yung bibigay pa lang sa atin yan, pagdating ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating. Hindi siya panahon natin ngayon. So, meron tayong pangako, tulad ni Abraham at ni Sarah. So, hindi natin makakamtan sa buhay natin ngayon. Ito yung makakamtan natin pagdating ng ating Panginoon. So, kailangan tulad ni Abraham at si Sarah, tinanggap nila yung mga pangakong yun na may pananampalataya. Na ito yung mangyayari. Ganyan. So, ngayon din tayo, mga kapatid. Hindi mangyayari, pero kailangan na tayong sumampalataya. At hintayin natin ang pagdating ng ating Panginoon. Huwag tayo maging katulad ni Esau, na kapatid ni Jacob. Sa kanyang pasamantalang pangangailangan, ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay. Pinagbili niya sa kanyang pagkapanganay. Later on, hindi kanya pinagsisihan, pero huli na yung lahat. Dahil nakuha ni Jacob yung pagkapanganay, kaya po siya naging bansang pinanggalingan ng bansang Israel, si Esau. Dahil pinagbili niya kanyang pagkapanganay dahil sa isang pagkain. Ganyan. Siya po natin. Pakaingatan ninyo na baka sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ng sumibol at kung maghabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Tayagin ninyo na walang sino man sa inyo magiging gaya ng Esau na mapakyapin o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili kayang sariling pagkapanganay. Nalalaman ninyo na pagkatapos ng nais siyang magmana ng pagpapala, siya'y tinakwil sapagkat wala na siyang natagpuang pagkakataon ng pamagsisi, bagamat pinagsikapan niya yon na may pagluha, wala nang magagawa kahit lumuha pa siya. Dahil nawala sa kanya yung karapatan ng pagiging panganay. So huwag tayo maging katulad ni Esau. Minsan may mga pansamantalang pangangailangan tayo sa liputan nito, huwag natin ipagpalit yung pangako ng Diyos. Para may katulad tayo ni Esau sa pansamantalang pangangailangan, ipinagpalit niya ang kanyang pagpapala bilang panganay. Later na pinagsisihan niya, pero naibigay na kayo ko. Wala na hindi na maibibigay sa kanya, yun naibigay na sa iba. So, ang ating gantimpala ay di natin makakamtan ngayon. Kasi wala pa tayo sa ating tunay na tahanan.
Pupunta pa tayo doon, mga kapatid. So, gayahin po natin si Abraham at si Sarah. Hinintay nila yung pangako. Itong lahat na ito namatay. Doon sa Hebrews chapter 11, lahat ng mga taong sumampalataya sa ilan ng Old Testament, sila'y namatay lahat. Hindi niya nakamtan yung mga pangako, pero sila lumakad sa pananampalataya hanggang sa kanilang kamatayan at hindi sila bumalik sa pinanggalingan nila. Hindi sila nag-give up. Alam nila, later on, makakamtan din nila yung pinangako ng Diyos sa kanila. Dito po si Hebrews chapter 11 verse 13. Ang lahat ng mga ito'y namatay sa pananampalataya. Namatay sila sa pananampalataya. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, nakatingin sila doon sa pangako niyo. Dito po sa John chapter 8, nagsasalita ang Panginoon sa mga Hudyo. Ang sabi niya, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking kaarawan at sinagalakan niya. So nakita ni Abraham mula sa malayo yung pagdating ng kanyang tagapagligtas. Yun makikita natin. Sa verse 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya nagalak. Hindi nakita physically. Nakita niya sa pananampalataya. Dahil sabi ng Diyos sa kanya, sa pamagitan ng inyong binhi, ay pagpapalaya ng lahat ng kasalupa. Nakita niya yun. Nakita niya pagdating ng isang tagapagligtas at siya nagalak kanya. Ngayon siya namatay, nakasama niya yung pag-asa na yun. Na darating ang kanyang tagapagligtas. Kahit si David. David, nung siya namatay, ang kanyang katawan nililibing. Kaya sabi niya, hindi mo iwan na aking kaluluwa sa Hades, kanya. Sabihin, darating ang Panginoon, pagdating ng araw, siya mabubuhin na maguli at pupunta sa langit, katulad ng ipinangako ng Diyos sa kanila. Hindi lang tayo ang pinangakuan sa langit. Kaya sa Old Testament, yun ang kailang iniintay, yung bayan sa langit kanya. Katulad natin. So pagdating ng araw, nandun tayo lahat sa langit. Mga tao sa Old Testament, katulad din sa atin. Pero tingnan natin, meron tayong commitment na tayo magiging tapat hanggang sa wakas. Pagkaganoon ang ating ginawa, ay mabibigay sa atin ng Diyos ang ating pinangako niya sa atin. Ginan niyo. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Pwede tayong umalis. Yung mga Baptist, naniniwala sila, yung mga Calvinist, naniniwala sila, once saved, always saved. Hindi totoo yun. Pwede kang magdesisyon na umalis at iwanan mo ang Panginoon. Dito po sa Panginoon Timoteo, ika-4 na kabanata, ika-10 talata. Sapagkat iniwan ako ni Demas, na umibig sa libutan ito, at nagtungo sa Thessalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia, at si Tito ay sa Dalmatia kanya. Ano mapapansin natin? Pwede tayong umalis. Iwanan ng Panginoon. Ano mangyari sa atin? Mawawala rin sa atin yung ipinangako ng Diyos. Kaya sa atin ay tayo po'y magiging tapat hanggang sa wakas. Dito po si Hebrews chapter 10 verse 34. Sapagkat kayo nahabag sa mga bilanggo, ito yung mga Hebreo. Tinanggap ninyo na buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Ito yung bumabalik tayo sa chapter 2. Yung mga Hudyo sa Israel, sa Jerusalem, na may paragdagang pag-aari. Ipinagbili nila yung pag-aari nila. Para matuloy yung mga kapatid na pansamantalang ando doon sa Jerusalem. Palabasin yung nalalaman, mayroon kayo isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Yun ay isa lahi. Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kailangan nyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tatanggapin nyo ang pangako. So, di tayo pwedeng bumalik sa ating pinanggalingan. Kailangan lang tayong magtiis. Hanggang sa wakas. Para tanggapin natin ang ipinangako sa atin ng Diyos. Dito po sa Apocalypse chapter 2 verse 10.
Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo ng danasin. Nagkaroon po ng pag-uusap sa mga kapatid. Malapit nang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatihan sa loob ng 10 araw. Bagit tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay kanya. So ano sinasabi sa atin? Bagit tapat tayo sa kamatayan at mabibigay sa atin yung buhay na walang hanggan. Pagtatapos po sa ating pag-aaral, ang ating Panginoon, siya rin po ay dayuhan nung sinasang limutan. Hindi siya taga-sang limutan. Siya taga-langit. Ito ay kanyang nilalang. Nilalang niya lahat ng mga ito nakikita natin. Pero hindi ito ang tahanan niya. Siya taga-langit. Hindi siya taga-lupa. Hindi siya naghahanap ng isang permanenteng tirahan habang siya nandito. Ginaan po niya sa Lucas. Basahin natin. Lucas chapter 9, verse 58. Ang ating Panginoon, hindi siya nagnasa na tumira sa lupa magpakilanman. Alam niya, pansamantala lang ang pagtira niya sa lupa at nang nagampanan niya kanyang gawain, bumalik siya sa langit na siyang tunay niyang tahanan. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga sanggubat ay may lungga at mga ibon sa papawid ay may mga fugat. Subalit ang anak ng tao ay walang mapagiligan man lamang ng kanyang ulo kanya. Hindi siya taga rito. Wala siyang tahanan. Mabuti pa yung mga hayop kayo, mayroon silang tahanan. Ang anak ng tao, wala kanya. At hindi rin po siya nagnasa na magtatag ng isang makalupang kaharian. Hindi physical na kaharian ang pinagnasang itayo ng ating Panginoon. Kasi na sa John chapter 18, ano po, verse 36. Ito po ang ating mababasa. John 18, verse 36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa libutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa libutan ito, ang aking mga tauhan ay makipaglaban sana upang ako'y wag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito ngayon. So ang kaharian na itinatag ng Panginoon ay hindi sa lupa, sa langit. Siya po'y sumunod sa kautusan ng Diyos. At siya po ay nagdasang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Sa John chapter 17 verse 5, ito ay ginagamit ng mga iglesia ni Kristo para sabihin na ibinigay ng Diyos ng Ama ang kanyang kalalatihan. Na hindi tama yun. Bago pumunta ang ating Panginoon sa lupa, pareho lang siya ng kalalatihan ng kanyang Ama. Iniwan lang niya pansamantala yun, siya nagkatawang tao. At babalik siya sa dati niyang kalagayan bago nila nilalang ang sanglibutan. Basahin na sa bagong salin. At ngayon naman, lulatihan mo ako sa iyong harapan ng lalahating aking tinaglay kanya. Sa harapan mo, bago nagkaroon ng sanglibutan. So, anong kalalatihan ng Panginoon bago siya pumunta sa lupa? Katulad ng kanyang Ama. Ibalik mo na yung kanya. Balik mo na yun. Kalalatihan tinaglay ko sa iyo kanya. Mula lang sa sanglibutan. So, siya'y hindi tao lang. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Nung nagampanan niya ang kanyang gawain, iniwan niya pagiging tao niya at bumalik siya dati. Bago siya na naglalang ng kanyang Ama kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Taga rito. Ngayon, nung tayo po ay sumunod sa Ebanghelyo, tinawag tayo ng Panginoon para lumabas sa sanglibutan. At sumunod sa Kanya para makarating tayo dun sa bayan sa langit. Na kung saan si Abraham, si Isaac, si Jacob ay inaasam nila Kanya. So, hindi ito ang ating tahanan. Ang tahanan po natin ay sa langit. Sa pansamantala, tayo lang po itayuan na taglalakbay sa kalibutan ito. Hindi tayo taga rito Kanya. Kung mapapasin natin, wala naman tayong pagkakaiba sa mukha sa mga hindi Kristiyano. Pareho lang tayong tao.
So, ano ang pagkakaiba natin? Ang pagkakaiba natin ay yung karakter natin bilang mga Kristiyano. Hindi katulad ng mga taga-sanglibutan ngayon. Bilang pangmuli, basahin po natin talata na itong mga taong ito, sa Old Testament, kung dinaasahan nila, pwede sila bumalik. Kung hindi sila sumasampalataya sa Diyos, sasabihin nila, hindi naman binigay sa atin yung pangako, bumalik na tayo sa pinanggalingan natin. Sabi ng Diyos, bibigyan tayo ng lupain na nakikita natin ganyan. Hindi naman binigay sa atin. So bakit hindi na natin bumalik sa ating pinanggalingan? Hindi sila bumalik. Dahil naniniwala sila sa pangako ng Diyos. Makikita natin. Ginawa po natin ng talata, ano po? Sa Hebrews chapter 11 pala, hindi 10. Hebrews chapter 11. Ito po ang ating mababasa. Verse 16. Verse 15. O ba hanggang i-labing pa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila'y naghahanap ng sariling bayan. Kung kailang naalala ang kailang pinanggalingan, si Abraham, si Isaac at si Jacob, sila nang galing sa Ur. Hindi sila nagkakanaan. Nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila'y nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lunsod. Ganyan. Sa pamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, yung lunsod na yon ay langit. So, meron tinatawag na Jerusalem sa lupa. Pero yung ating Jerusalem sa langit, hindi sa lupa. So, tayo pinaglalakbaylan. Hindi tayo taga lupa. O, nandito tayo tuntong tayo sa lupa, totoo yun. Pwede tayo taga lupa. We are in the world, sabi nga po sa English, but we are not of the world. Nandito tayo sa lupa, pwede tayo taga lupa. Ang ating pagkamamayan ay sa langit. Yun ang makikita natin.